Dami pong problema ng Pilipinas sa totoo lang po. At ito pong mga problema na to ay sa immediate future natin. Wala po tayong nakikitang kalutasan, no? Tayo po walang nakikitang matinong programa. Mas gusto pa po na lang makipag-asaran ng gobyernong ito. Tanungin mo po si PCO Claire, si Auntie Claire ngayon wala Absent ka, Auntie Claire, namimiss na kita. Hinahanap kita No? Ang dami pong kinaso dito po sa Supreme Court. Ito lang po ang maraming kinasuhan, ang gobyernong pinakamaraming kinasuhan, no? Para po sa Supreme Court, no? Para ilinaw po sa Supreme Court. Takbuhan na po yung Supreme Court In fact, alam niyo po ba ang sinabi ng Chief Justice ng Supreme Court? Wala na po, panay sila na lang po. Sila na lang po yung inaatupag. Ito po ang sinabi ni si Chief Justice Alexander Gesmundo. Sabi niya po, I would suggest that all departments in the government, executive offices should start procuring toga because of the number of cases being filed. So you will not have no difficulty switching because the toga is one size fits all. Narindi po ang Supreme Court Chief Justice. Sa dami po sa dami po ng kaso, no? Pinayuhan na po ng Chief Justice. Bakit hindi na lang kayo bumili ng maramihan ng toga? Sa dami po ng haharap sa Supreme Court ng mga departamento dahil sa sari-saring reklamo. For the first time, alam niyo po, malaking balita po pag ang executive inihaharap. Ito po, 2-5 po. Alam niyo po, sinasanay po tayo Yung sinasabi po ni BP Sara, nakikita po natin. Yung sinasabi natin na itong presidente ay hindi marunong magpresidente. Si BP Sara po nagsabi niyan. Ngayon, kitang-kita po natin. Kitang-kita po natin. Sa dami po na reklamo. At saka wala po silang pakialam. Akala nyo ba yung napapahiya? Yung mga Rimulya pag nagbabago-bago sila ng salita? Pinapangatwiranan pa. No, ano sinabi ni Boying nung doon din sa hearing, no? We are entitled to change opinion o to change yung pananaw, no? Entitled daw po yung mga tao na magbago. Opo. Pero hindi po as a policy ng gobyerno. Mahirap po yung nahihirapan na nga sa atin yung foreign investors Dahil sa pabago-bago, yung every 6 years, pabago-bago po yung klima sa Pilipinas. Every 6 years, may bagong presidente, tapos every 6 years, may bagong patakaran. Hirap na po umintindi yung mga gustong mag-invest sa atin. Ngayon po, pinangangatwiran nyo pa na yung same administration na pwedeng magbago ng polisiya. Aba, kakaiba po talaga kayo. To fit, no? Para po yung ginawa ninyong pagpapahuli kay Tatay Digong ay para mapangatwiranan lamang ninyo. Ngayon po, sinasabi nyo na pwede pong magbago ng mga pananaw sa buhay, ang mga leader. Pwede po yan kung maliliit na bagay. Halimbawa po, yung ang pwede pong pabago-bago, halimbawa po, yung kulay ng kortina sa Malacanang, yan po pwedeng bago-baguhin. Pero yung polisiya po, halimbawa po na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, tapos bigla tayong nakikipagtulungan, hindi po maganda yan. Hindi po maganda yan sa isang bansa. Ngayon, nalantad po, dahil hindi kayo umattend, nalantad ni Senator Amy na talagang ito po ay planado. At kinote niya po si General Torre, ito ay matagal ng plano. Matagal na palang plano.
Opo, hindi po pumirma si Quezon sa sabina. Daig pa siya ng pangkaraniwang congressman. Sa totoo lang, Quezon, sa inaasal mo, daig ka pa ni Paduano. Si Paduano, maraming nagagalit. Galit tayo kay Paduano kasi Mr. Contempt. Pero pinangangatawanan niya na hindi nyo pwedeng pag pinatawag kayo, hindi po pwedeng hindi kayo dumalo dahil iko-contempt kayo ng House of Representatives. Pasensya na po kayo kung masyadong halo-halo na itong mga pinag-uusapan natin. Pero ito po, ang sinasabi po natin dito, kitang-kita po natin yung pattern ng gobyernong ito na wala pong isang salita, no? Hindi tayo makikipagtulungan, tapos nabibisto natin, nakikipagtulungan pala ng lihim sa ICC since 2024. Oh, ano ba yan? Tapos, ang dami po eh. Sabi nga ni Gesmundo, sa dami ng kaso, eto, ulitin ko lang, because of the number of cases being filed. Sa dami po ng kaso na pinapile sa gobyerno, bumili na raw kayo ng toga. Diyan pala sa Supreme Court, bawal ka mag-appear dyan nang hindi ka nakatoga. Pinayuhan na kayo. Tsak yan pag tinanong nyo si Auntie Claire. Iba na naman na isasagot niyan. Sasabihin na naman yan. Si Duterte, hindi. Alam nyo po, no? Inaasar na kayo ng Supreme Court. Imbes na ang Supreme Court, inaatupag yung mga sangkatutak na kaso, panay gobyerno po yung kinasuhan sa Supreme Court. At wala po nahihiya mula po sa gobyerno. Very proud. Lantad na lantad po sa atin yung kamalian ng paglilipat ng pondo. Lantad na lantad po sa mga nakikinig. Mali. Supreme Court na po to, hindi po DDS ang Supreme Court. Pero pwede nyong maangguluhan. Sabihin nyo, ito, inano ni Duterte, ito. Supreme Court na po yan, hindi po mga Duterte supporters ang nagsasalita na mali ang pagtatransfer ninyo ng PhilHealth. Ang linaw po, alam nyo, tumatalino po mga tao dahil sa pakikinig. Napapakinggan namin, sinasabi ng Supreme Court Justice, na yun po pala, pag may sobra kang pera, dalawa po ang dapat gawin ng PhilHealth. Ano po yun? Una, magdagdag ka ng benepisyo. Ang nagpatotoo po, yung mismong taga-Supreme Court, mahigit milyon ang ginastos, wala pa raw 2%. Ang sagot ng PhilHealth, imaginein po ninyo, Supreme Court Justice na yan, umaangal pa. Bakit na walang umaangal ng mga Pilipino? Hindi namin alam eh. Pag binalikan ko kung magkano yung mga kinaltas nung nagpa-PhilHealth, nung na-hospital ako at sa kananay ko, baka ma-realize ko na ilang porsyento lang pala. Anyways, balikan po natin yung punto, no? Balik po tayo rito. Napakarami pong kinakaso sa Supreme Court. Isa pa lang po yan. Isa pa lang po yan sa ino-oral argument. Ano pa po? Meron pa po yung sa BICAM issue. Marirealize po natin ngayon eh. Nakikinig ako rin sa Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, kaya po tinayo yung BICAM to reconcile. Diba? Kasi ang original po niyan, wala naman po pala yung BICAM na yan. No? Rules lang po yan ng Senate at saka ng HOR. Mas makapangyarihan pa po yung rules ng Senate at HOR sa sinasabi ng Konstitusyon. Ang sabi po ng saligang batas, walang batas na hindi dadaan sa Senado at sa Kongreso. Bakit po may sariling batas yung BICAM? Kita nyo? Isa pa lang po ang ino-oral argument
tangay na po yung ibang problema ng Supreme Court na sinampa sa Supreme Court. Katulad po nung blanco sa endorse bill, tapos magkakaroon na ng numero pagdating sa BICAM. O hindi nga sa BICAM eh. Napakarami po nating problema sa Pilipinas ngayon. Nagmumura po sa dyaryo.